bagong natuklasan na low pressure area o LPA na unti-unti nang nabubuo malapit sa silangan ng Mindanao, posibleng makaapekto sa lagay ng panahon sa bansa sa mga susunod na linggo. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Sabado, March 7, 2026 na po tayo. Welcome back po sa ating channel. Ngayon, pag-usapan natin ang isang potential na low pressure area na minomonitor ng mga meteorologists ngayong linggo ng Marso. May posibilidad nga bang may mabubuong sama ng panahon at may bagong bang banta dito sa ating bansa? Yan ang tanong ng marami. Alamin natin ang buong detalye. Ayon sa pinakahuling Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa, may katamtamang tsansa na ito na namumuo bilang isang low pressure area o LPA sa pagitan ng March 6 hanggang March 12. Ang posibleng lokasyon ng pagbuo nito ay malayong sa silangan ng Northern Mindanao at mahalagang tandaan na ito ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ibig sabihin po mga kababayan, kung sakaling mabuo man ito, mangyayari ito sa malawak na bahagi ng Pacific Ocean bago pa man ito makalapit sa ating bansa. Batay sa kasalukuyang pagsusuri ng mga weather models, ang posibleng sistema ay maaring kumilos pahilagang kanluran habang lumalapit sa eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang Philippine Area of Responsibility o PAR ay itinatalagang monitoring zone kung saan naglalabas ng opisyal na babala ang Pag-asa sa mga bagyo na maaring makaapekto dito sa ating bansa. Ngunit sa ngayon, ayon sa forecast analysis, mababa ang tsansa na pumasok ito sa ating loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. At kung sakaling magpatuloy ang galaw, inaasahan na magre-recurve ito o liliko o pahilagang direksyon sa kanluran palayo sa ating bansa. Mga kababayan, kung may tatanong ninyo, ang tinatawag na recurvature ay isang pangkaraniwang pangyayari sa mga sistema sa Pacific kung saan ang bagyo o low pressure area ay hinihila pataas ng malalakas na hangin na sa mid-latitude kaya lumilis ito pahilaga o pahilagang silangan. Kaya kung susuriin ang kasalukuyang atmospheric pattern sa Western Pacific, may ilang dahilan kung bakit hindi inaasahang magiging banta ang sistemang ito dito sa ating bansa. Una, patuloy pa ring nangingibabaw ang northeast monsoon o hanging amihan sa hilagang bahagi ng bansa. Ang amihan ay nagdadala ng malamig at tuyong hangin mula sa hilagang bahagi ng Asya na kadalasang nakakatulong upang hadlangan ang pagdevelop ng tropical cyclone sa mas hilagang bahagi ng tropics. Ikalawa, ang mga upper level winds patterns na maaring magdulot ng wind shear, isang kondisyon kung saan nagkakaiba ang direksyon at lakas ng hangin sa iba't ibang altitude. Kapag malakas ang wind shear, nahihirapan ang isang bagyo o low pressure area na lumalakas dahil nababasag ang kanyang circulation. Kaya magandang balita ito mga kababayan sa mga susunod na linggo. Ayon pa rin sa forecast outlook ng Pag-asa, mula March 13 hanggang March 19, wala silang nakikitang posibilidad na pamumuo ng tropical cyclone sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin mga kababayan, sa kasalukuyang projection ng mga models, walang inaasahang bagyo sa susunod na 2 linggo na maaring makaapekto sa ating bansa. Kung ating titingnan naman ang kasaysayan ng bagyo dito sa ating bansa, ang buwan ng Marso ay kabilang sa mga buwan na may pinakamababang bilang ng tropical cyclone sa Western Pacific. Sa maraming taon ng record, kadalasan iisa o minsan ay wala pang bagyong nabubuo sa buwan na ito sa loob ng ating monitoring area. Kaya hindi rin katakataka kung bakit madalas ay tahimik ang panahon pagdating ng early March. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang forecast ay maaring magbago. Ang mga tropical weather system ay maaring ma-develop o umina depende sa pagbabago ng atmospheric conditions. Kaya naman patuloy ang monitoring ng mga eksperto mula sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o Pag-asa. At narito ang ating buot ng balita. Mahalagang tandaan, may katamtamang tsansa ng pagbuo ng low pressure area o LPA sa pagitan ng March 6 hanggang March 12 at posibleng mabuo ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa silangan ng Northern Mindanao. Mababa ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at inaasahang lilihis o magre-recurve pahilaga. Walang inaasahang bagyo sa darating na March 13 hanggang March 19. Sa kabuuan, wala itong banta dito sa ating bansa ayon sa kasalukuyang forecast. Ngayon, dumako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos.
Mga kababayan, sa buhay, maraming bagay ang hindi natin kontrolado tulad ng panahon, bagyo o mga pangyayari sa paligid natin. Ngunit ipinapaalala ng Diyos sa atin sa aklat ng Isaya na hindi tayo nag-iisa sa bawat hamon. Kapag may mga balitang maaring magdulot ng pag-alala, tandaan natin na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagtitiwala natin sa Diyos. Maaring magbago ang forecast ng panahon, ngunit ang pangako ng Diyos ay nananatiling matatag at maaasahan anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon. At yan po ang ating update sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.